Ang gabi ay balot ng karangyaan, ngunit para kay Rafael, Rafa, Montenegro, ang bawat kislap ng chandelier at tunog ng nag-uumpugang baso ng kristal ay tila pang-uuyam sa kanyang pagkatao. Nasa gitna sila ng malawak na karagatan, sakay ng isang ultra-luxury cruise ship na nirentahan ng kanyang mga kaibigan para sa kanyang bachelor's party. Dapat ay masaya siya. Sa susunod na linggo, ikakasal na siya kay Monica, ang babaeng akala niya ay bubuo sa pangarap niyang pamilya. Pero ang hawak niyang cellphone ang nagpabagsak sa lahat ng iyon. Isang litrato, malinaw, walang diet. Si Monica, ang kanyang loyal na fiancé, ay nakikipaghalikan sa isang lalaking hindi man lang pamilyar sa kanya. Rafa, ano ba, kanina ka pa tulala dyan? Shot na, sigaw ni Marcus, ang pinakamukulit sa kanyang barkada. Inabutan siya nito ng isang baso ng mamahaling Louis XIII cognac. Hindi ako umiinom para magsaya ngayon, Marcus, malamig na sagot ni Rafa. Inisang lagok niya ang alak, dinadamdam ang hapdi nito sa kanyang lalamunan. Bro, kalimutan mo muna yan. Cruise ship to, oh. Look around, we hired the best girls in the city. Pumili ka na, kahit sino pa yan, kami ang magbabayad. Regalo namin sa huling gabi mo bilang binata, sabi naman ni Jace, sabay turo sa grupo ng mga babaeng nakabikini na sumasayaw sa gitna ng deck. Lumingon si Rafa sa mga babae. Magaganda, sexy, pero wala siyang maramdaman kundi pandidiri. Hindi ako katulad nyo. Alam nyo kung gaano ko pinahalagahan ang katapatan. 5 years, Jace. 5 years akong naging tapat sa kanya. Isang beses lang akong nagmahal ng seryoso, ganito pa. Masyado kang idealist, Rafa. In this world of billionaires, loyalty is just a word. Come on, enjoy the night. Hindi na sumagot si Rafa. Tumayo siya, iniwan ang maingay na musika at ang mga kaibigang walang ibang alam kundi maglustay ng pera. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang ilabas ang galit na tila sumasabog sa kanyang dibdib. Habang naglalakad sa madilim na bahagi ng deck, malayo sa party, nakita niya ang isang anino. Isang babae, nakasuot ito ng white silk dress na humahampas sa hangin. Nakatapak ang mga paa nito, at sa isang kamay ay may hawak itong bote ng wine na halos ubos na. Napako ang tingin ni Rafa nang makita niyang itinalon ng babae ang isang paa nito sa ibabaw ng railings. Hey, no, stop, sigaw ni Rafa. Nawala ang pagkalasing ni Rafa dahil sa adrenaline. Tumakbo siya ng mabilis at bago pa man makabitaw ang babae, ay nahawakan na niya ang baywang nito at marahas na hinayla pabalik. Dahil sa lakas ng buwelo, bumagsak silang dalawa sa matigas na sahig ng deck. Ano ba? Bitawan mo ako. Sino ka ba? Bulyo ng babae. Pilit itong kumikawala sa yakap ni Rafa, pero mas lalong hinigpitan ni Rafa ang hawak. Are you insane? Gusto mo bang magpakamatay? Alam mo ba kung gaano kalalim ang dagat na to? Senggal ni Rafa. Alam ko, I'm not stupid. Gusto ko nang mawala. Gusto ko nang matapos tong sakit na to. Sigaw ng babae pabalik. Doon lang napansin ni Rafa ang mukha nito. Kahit kalat ang mascara dahil sa iyak at gulo-gulo ang buhok, hindi may kakaila ang angking ganda nito. Isang ganda na may halong bangis at pait. Dahil lang sa lasing ka, tatalon ka na. Ganyan ka ba kaina? Hamon ni Rafa. Tumawa ang babae, isang tawang puno ng sarkasmo at sakit. Hina, hindi mo alam ang nararamdaman ko. It's my bridal shower tonight. My friend surprised me with this cruise. Pero alam mo kung anong nakita ko? I saw my boyfriend, my soon-to-be husband, in one of the cabins, with someone else. May kasama siyang ibang babae sa mismong cruise na to. Napatitig si Rafa sa kanya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Fate is a cruel bitch, isn't it? Anong sabi mo? Tanong ng babae, habang humihikbi. Pareho tayo. I was supposed to be celebrating my bachelor's night. Pero kaninang umaga lang, nakatanggap ako ng litrato ng fiancé ko na may kahalikang iba, kwento ni Rafa. Hindi niya alam kung bakit siya nagkukwento sa isang estranggera, pero gamaan ang pakiramdam niya. Ang sasama nila, ang sasama nilang lahat, sigaw ng babae, sabay sandal ng ulo sa dibdib ni Rafa. 5 years, Mr. Stranger. 5 years kaming magkasama. Akala ko siya na ang dulo. Pero lahat pala yun, kasinungalingan lang.
Inaalaya ni Rafa ang babae na makatayo. Tumayo ka dyan. Huwag mong itapon ang buhay mo para sa isang lalaking hindi marunong lumingon sa halaga mo. Look at you. You're beautiful. You're young. Bakit mo hahayaang sirain niya ang kinabukasan mo? Tinitigan siya ng babae. Tinitigan siya nito sa mga mata, tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Biglang nag-iba ang aura ng babae. Ang lungkot ay napalitan ng isang mapanganib na determinasyon. You're right, bulong ng babae. Lumapit siya kay Rafa, sapat na para maramdaman ng lalaki ang init ng hininga nito. Bakit ako lang ang masasaktan? Bakit ako lang ang magdurusa? That's the spirit, ani Rafa. Ngayon, bumalik ka na sa kwarto mo at matulog. No, putol ng babae. Hinawakan niya ang kwelyo ng polo ni Rafa at hinayla ito pababa. Ayokong matulog ng mag-isa. Ayokong magising bukas na ito pa rin ang iniisip ko. I want something to change. I want to do something I've never done before. Ano namang gusto mong gawin? Nakataas ang kilay na tanong ni Rafa. Make me pregnant, diretsa ang sabi ng babae. Nanlaki ang mga mata ni Rafa. Ano, lasing ka lang. You don't know what you're saying. I know exactly what I'm saying. I want to have a child that is mine. Hindi sa kanya, hindi sa pamilya niya. I want to ruin his image of me as a perfect wife. I want to be ruined by choice. Angal ng babae. Takot ka ba? Billionaire ka, di ba? I can see it in your watch, in your shoes. Hindi ka naman siguro duwag. Magsisisi ka, miss. Kapag nahimasmasan ka bukas, hihilingin mong sana ay hindi mo sinabi yan. Babala ni Rafa, bagamat ang puso niya ay mabilis na ang tibok. Hindi ako magsisi. Promise me, just for tonight. Let's forget who we are. Let's just be two broken people trying to fix each other in the wrong way. Sa ilalim ng malamig na hangin ng dagat, ang puot at pagnanasa ay nag-isang apoy. Hindi na nakatanggi si Rafa nang simulan siyang halikan ng babae. Dinala niya ito sa kanyang private suite, isang kwartong puno ng karangyaan na naging saksi sa isang gabing puno ng bangis, emosyon, at pagtakas sa realidad. Madaling araw na nang magising si Sofia. Masakit ang kanyang ulo at nanunuyo ang kanyang lalamunan. Lumingon siya sa tabi niya at nakita ang lalaking nagligtas sa kanya, at ang lalaking naging bahagi ng kanyang desisyon kagabi. Mahimbing itong natutulog. Napatingin si Sofia sa mukha ni Rafa. Gwapo ito, mukhang kagalang-galang, pero bakas din ang pagod. Salamat, mahinang bulong ni Sofia. Tumayo siya at mabilis na nagbihis. Hindi siya pwedeng magtagal dito. Hindi siya pwedeng makilala nito. Kinuha niya ang kanyang bag at naglabas ng isang bundle ng cash, halos $5,000. Inilapag niya ito sa bedside table kasama ang isang maikling note. Salamat sa serbisyo. Bayad na tayo. Huwag mo na akong hanapin. Dali-dali siyang lumabas ng suite at dir-diretsyong bumaba ng barko pagkapasok nito sa port. Alam ni Sofia na may malakas na koneksyon ang lalaking ito, kaya kailangan niyang mawala. Agad niyang tinawagan ang kanyang private assistant. Ayusin mo ang flight ko pa London. Ngayon din. I'm leaving everything behind. Pagkagising ni Rafa, ang unang bumungad sa kanya ay ang katahimikan ng kwarto. Wala na ang babaeng akala niya ay makakasama niya sa pagharap sa umaga. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang bundle ng pera sa tabi niya. Napakunot ang noo ni Rafa. Binasa niya ang note. Binayaran niya ako. Bulong niya, hindi makapaniwala. Napahagalpak siya ng tawa na may halong inis. Si Rafael Montenegro, ang lalaking kayang bilhin ng kalahati ng syudad, ay binayaran ng isang babaeng hindi man lang niya nalaman ang pangalan. You're interesting, Miss Stranger, sabi niya habang tinatitigan ang pera. Pero nagkakamali ka, walang nakakatakas sa akin. Sinubukan ni Rafa na gamitin ang lahat ng resources niya. Pina-check niya ang passenger list ng cruise ship pero ang pangalan ni Sofia ay wala doon dahil gumamit ito ng ibang pangalan para sa bridal shower. Ang mga CCTV ay biglang na-corrupt nung gabing iyon dahil sa isang power surge. Lumipas ang mga buwan, 1 taon, 2 taon, 3 taon. Si Rafa ay naging mas matagumpay, pero mas naging mailap at masungit. Wala siyang pinayagang babae na lumapit sa kanya mula noon. 3 years later, Sir Rafael, ang mga kinatawan po mula sa Emerald Group ay nasa main conference room na.
sabi ni Lisa, ang kanyang secretary. Sige, susunod na ako, sagot ni Rafa habang inaayos ang kanyang kurbata. Pagpasok niya sa conference room, tumayo ang lahat. Pero ang atensyon niya ay napako sa isang babaeng nakaupo sa gitna. Naka-emerald green na business suit ito, maayos ang pagkakaba ng buhok, at may suot na mamahaling salamin. Muntik nang mawala ng balanse si Rafa. Good morning, Mr. Montenegro, seryosong bati ng babae. I am Sofia Emeralda, the CEO of Emerald Group. We are here to discuss the merger. Siya yon, ang babaeng nagnakaw ng gabi niya at nag-iwan sa kanya ng pera. Sofia, mahinang sabi ni Rafa. Is there a problem, Mr. Montenegro? You look like you've seen a ghost. Sabi ni Sofia, walang bakas ng pagkakilala sa kanyang boses, bagamat ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang ballpen. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang maliit na bata, mga 2 o 3 taong gulang. Mommy, look, my car. Tumigil ang mundo ni Rafa nang makita ang bata. Ang mga mata, ang matangos na ilong, ang hugis ng mukha. Para siyang nakatingin sa salamin ng kanyang sariling pagkabata. Mommy, who is he? Tanong ng bata habang nakaturo kay Rafa. Tiningnan ni Sofia si Rafa, at sa pagkakataong ito, may halong hamon sa kanyang mga mata. He's just a business partner, Rafael. Napakapit si Rafa sa lamesa. Pinangalanan nito ang bata sa kanya. Bumibigat ang bawat hininga ni Rafa habang nakatitig sa batang lalaki. Ang pangalang binanggit ni Sofia, Rafael, ay tila isang sampal na gumising sa lahat ng emosyong pilit niyang ibinaon sa loob ng 3 taon. Ang bata ay hindi lang basta hawig niya, ito ay buhay na patunay ng gabing iyon sa gitna ng dagat. Rafael, baby, go to Tita Lisa muna sa labas. Mommy needs to talk to the gentleman, malambot ngunit seryosong utos ni Sofia sa bata. But mommy, I want to stay, maktol ng bata. Ang boses ay sadyang katunog din ng kay Rafa kapag ito ay nagmamatigas. Please, baby, mommy will buy you ice cream later, pangungumbinsi ni Sofia. Nang tuluyang mailabas ng secretary ang bata, agad na tumayo si Rafa at nilapitan ang pinto para i-lock ito. Lumingon siya kay Sofia na ngayon ay prente ng nakaupo, bagamat bakas ang panginginig ng mga daliri nito habang inaayos ang mga folder sa harap niya. Anong ibig sabihin nito, Sofia? O kung yan nga ba talaga ang pangalan mo? Asik ni Rafa, ang boses niya ay gumaralgal dahil sa pinaghalong galit at pananabik. Sofia Emeralda is my name, Mr. Montenegro. At ang nakita mo ay ang anak ko. Walang labis, walang kulang, matapang na sagot ng babae. Anak mo, anak natin, don't play games with me. 3 years ago, you asked me to make you pregnant. You left me with a pile of cash like I was some kind of gigolo, and then you vanished. Tapos ngayon babalik ka na may kasamang bata na kasing mukha ko at may pangalan ko. Tumayo si Sofia, hinarap siya ng mata sa mata. First of all, I didn't ask you. We were both consenting adults, broken and drunk. Second, I paid you because I didn't want to owe you anything. And third, ang pangalan ng anak ko ay Rafael dahil gusto ko, not because of you. It's a coincidence. Coincidence? Sinong niloko mo? Hinawakan ni Rafa ang braso ni Sofia, hindi para saktan kundi para pigilan itong umiwas. 3 years akong naghanap, Sofia. Ginamit ko ang lahat ng resources ko para lang malaman kung nasaan ang babaeng nagnakaw ng katinuan ko nung gabing yun. Well, you failed. Because I didn't want to be found, malamig na bawi ni Sofia. At narito ako para sa business merger ng Emerald Group at Montenegro Group. Kung hindi mo kayang maging professional, aalis na kami ng anak ko. Bago pa man makasagot si Rafa, biglang bumukas ang double doors ng boardroom. Hindi lang ang secretary ni Rafa ang pumasok, kundi isang grupo ng mga investors kasama ang 2 tao na huling-huli nilang gustong makita. Nanigas si Rafa, ganoon din si Sofia. Good morning, everyone. I hope we're not late for the most anticipated merger of the year, bati ng isang lalaking naka-navy blue suit. Ang kanyang ngiti ay puno ng kayabangan. Siya si Ethan Verhel, ang lalaking nahuli ni Sofia sa 13 taon na ang nakakaraan. At sa tabi niya,
nakakapit sa kanyang braso, ay isang babaeng naka-eleganteng floral dress, si Monica Lopez Vergel. Ang babaeng nagtaksil kay Rafa. Ethan, Monica, gulat na usual ni Rafa. Hi, Rafa, long time no see, mapait na ngiti ni Monica. Tumingin siya kay Sofia at itinaas ang kilay. Oh, and I see you're already acquainted with the famad, Sofia Emeralda. Small world, isn't it? Anong ginagawa niyo rito? Galit na tanong ni Sofia. Ang kamao niya ay nakakuyong na sa ilalim ng lamesa. Tumawa si Ethan, ang tawang naging dahilan kung bakit gustong tumalo ni Sofia sa barko noon. Actually, the Vergel Group is the major subcontractor for the Emerald Group's international projects. And since we heard that the Montenegro Group is bidding for the same partnership, we decided to fly in. Monica and I are now married, by the way. 3 years na kaming happily together. Parang bambang sumabog ang impormasyon sa loob ng kwarto. Lumingon si Rafa kay Sofia. Ang mga piraso ng puzzle ay unti-unting nabubuo. Ang lalaking nakatalikod sa litrato ni Monica, ang lalaking pumatay sa tiwala ni Rafa, ay si Ethan. At ang babaeng nahuli ni Sofia sa cabin, ay ang fiancé ni Rafa. Sila ang parehong ex na sumire sa kanilang dalawa. Wait, ani Rafa. Ang boses ay puno ng panganib habang nakatingin kay Ethan. Kayo ang dahilan. Don't be so dramatic, Rafa, irap ni Monica. Nagustuhan namin ang isa't isa. That's life. At balita ko, Sofia, may anak ka na. Kanino? O baka naman kung sino-sinong lalaki lang ang nakuha mo sa London para lang pagtakpan ang kahihiyan mo nung iniwan ka ni Ethan. Hahakbang na sana si Sofia para sampilan si Monica, pero mabilis siyang nahawakan ni Rafa sa baywang at hinayla sa likod niya. Isang protektadong galaw na ikinagulat ng lahat. Watch your mouth, Monica, banta ni Rafa. You're standing in my building, talking to my business partner. Partner, o higit pa, aside ni Ethan. Lumingon siya kay Sofia. Sofia, aminin mo na. You're just using this merger to get back at me. At yang batang yan, is he even mine? He will never be yours, Ethan. Sigaw ni Sofia, kahit sa kuko, walang nakuha ang anak ko sayo. Then whose is he? Hamon ni Ethan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa boardroom. Tumingin si Sofia kay Rafa. Nakita niya ang pag-asa at ang pag-angkin sa mga mata ng lalaki. Hinawakan ni Rafa ang kamay ni Sofia sa harap ng kanilang mga ex. The child is a Montenegro, Ethan. At kung gusto niyo pang lumabas ng gusaling ito na may mga career pa, umalis na kayo bago ko ipakaladkad ang mga pangalan niyo sa putikan. You're lying, sigaw ni Monica. Loyal si Rafa. 3 years ago, wala siyang ibang babae kundi ako. Actually, Monica, ngumiti si Rafa. Isang ngiting kasing talas ng labaha. Nung gabing nagpapakasasa kayo sa cruise ship, doon ko nahanap ang tunay na kayamanan. At ngayon, sisiguraduhin kong babawiin ko ang lahat ng oras na nawala sa amin. Nang tuluyang mapalayas ang mag-asawang Vergel, naiwan sina Rafa at Sofia sa loob. Hingal na hingal si Sofia, ang kanyang facade bilang matapang na CEO ay unti-unting nagigiba. Bakit mo sinabi yun? Tanong ni Sofia, bakit mo inangkin ang anak ko sa harap nila? Because it's the truth, Sofia. At alam mo yun, sagot ni Rafa. Lumapit siya, hinawakan ang magkabilang pisngi ng babae. You ran away once. I won't let you do it again. Hindi lang business deal ang tatapusin natin dito. I want my son. And I want the woman who paid me $5,000 for a night of her life. Tumulo ang luha sa mga mata ni Sofia. Natatakot ako, Rafa. Sila Ethan, malakas ang koneksyon nila. Kaya ako nagtago sa London dahil baka kunin nila sa akin ang anak ko kapag nalaman nilang buntis ako bago pa man tayo naghiwalay noon. They won't touch you. They won't touch Rafael, paninigurado ni Rafa. Pero may isang kondisyon ako para matuloy ang merger na to. Ano? You and the kid will stay in my house. Starting today. No more running, Sofia. Sofia's POV. 3 taon. Sa loob ng 3 taon sa London, binuo ko ang sarili ko mula sa pagkakadurog. Ang akala ko, sapat na ang yaman, talino, at ang pagmamahal ko kay Rafael para makalimutan ang gabing iyon sa cruise ship. Pero isang tingin pa lang sa mga mata ni Rafael Montenegro kanina,
naramdaman ko na agad ang panganib. Ang panganib na makuha niya hindi lang ang anak ko, kundi pati ang puso kong pilit kong pinatigas. Ngayon, narito kami sa loob ng kanyang itim na Rolls Royce. Sa tabi ko, si Rafael ay mahimbing na natutulog, payapang nakasandal sa dibdib ko. Sa tapat namin, nakaupo si Rafa. Nakatitig siya sa bata, at ang emosyon sa kanyang mukha ay hindi ko mabasa, isang halo ng pagkamangha, pagsisisi, at matinding pagnanasa. "You're staring too much, Mr. Montenegro," malamig kong sabi para basagin ang katahimikan. Lumingon siya sa akin. He has my ears. At ang paraan niya ng pagkunot ng noo kapag natutulog, he really is mine. He is mine first, giit ko. I carried him. I suffered through morning sickness while building my company from scratch. Wala ka nung mga panahong yun. Dahil tinakasan mo ako, madiin niyang bulong, inaalala ang natutulog na bata. Iniwanan mo ako ng pera sa bedside table na parang binayaran mo lang ang serbisyo ko. Alam mo ba kung gaano kalaking insulto yun para sa akin? I was broken, Rafa. At nung nalaman kong buntis ako, natakot ako. Si Ethan, he's a monster. Kung nalaman niyang nabuntis ako ng ibang lalaki bago pa man kami tuluyang maghiwalay, sisirain niya ako. Ang Montenegro Group ay malaki, pero ang pamilya ni Ethan ay may kapit sa batas. Not anymore, mariing sabi ni Rafa. I'll make sure Ethan Verhel crawls in the dirt. At si Monica, pagbabayaran niya ang bawat luhang iniyak mo sa deck ng barkong yun. I don't need a knight in shining armor, Rafa. I need a business partner. Ngumisi siya, isang ngising nakakakilabot pero sadyang napakagwapo. Well, too bad. Because you're getting both. Welcome to your new home. Raf Ace POV. Huminto ang sasakyan sa harap ng aking mansion sa Forbes Park. Ipinagbukas ko ng pinto si Sofia. Maingat kong kinuha si Rafael mula sa kanyang mga braso. Nung una ay nag-aalinlangan siya, pero nung maramdaman niyang maingat ang paghawak ko sa bata, bumitaw din siya. Ang gaan ng bata, pero ang bigat ng epekto niya sa akin. Ang dugong dumadaloy sa mga ugat niya ay dugo ko rin. Dadalhin ko muna siya sa kwarto niya, sabi ko. Kwarto niya. Kaka-rating lang namin, Rafa. Wala siyang kwarto rito. I had my staff prepare a room 3 years ago, Sofia. Umaasa ako na isang araw, mahahanap ko ang babaeng yun at baka may dala siyang magandang balita. Hindi ko lang inaasahan na ganito kabilis at ganito kalaki ang sorpresa. Natahimik si Sofia, sumunod siya sa akin sa loob. Ibinaba ko si Rafael sa isang malaking kama na may blue-themed sheets. Hinalikan ko ang noo ng bata bago kami lumabas ni Sofia para mag-usap sa veranda. Inabutan ko siya ng baso ng wine. We need to talk about the Verhels. Monica and Ethan, pag-uulit niya, ang galit ay rumirehistro sa boses niya. I can't believe they ended up together. It's like a twisted joke. It's not a joke. It's a betrayal of the highest order, sabi ko. Monica was with me for 5 years, but it turns out, she was seeing Ethan behind my back even before that night on the cruise. Ang litratong natanggap ko, si Ethan ang lalaking kahalikan niya. Napatikip ng bibig si Sofia. Wait, so nung nakita ko si Ethan sa cabin na may kasamang babae. It was Monica, pagtatapos ko sa sasabihin niya. They didn't just cheat on you, Sofia. They cheated with each other. They deserve each other's toxicity. Kaya pala ganoon na lang ang galit nila sa atin kanina. They felt threatened by the merger. Because if Emerald and Montenegro join forces, lalamunan natin ang kumpanya nila. Lumapit ako sa kanya, sapat na para maamoy ko ang pamilyar na bango ng kanyang balat. And that's exactly what we're going to do. Pero higit sa negosyo, may isang bagay pa akong gustong linawin. Ano yun? Ang sinabi ko sa boardroom, na ang bata ay isang Montenegro. I meant it. Magpapagawa tayo ng DNA test bukas, hindi dahil nagdududa ako, kundi para maging legal ang lahat. I want to acknowledge him as my legal heir. Tumingin sa malayo si Sofia. And what about me? Gagamitin mo rin ba ang merger para makuha ako? Like some kind of prize. Hinawakan ko ang baba niya at iniharap siya sa akin. I don't buy prizes, Sofia. I earn them. 3 years ago,
You paid me $5,000. Ngayon, gusto kong bayaran mo ako ng isang pagkakataon. Pagkakataon para sa ano? Para patunayan na hindi lahat ng lalaki ay katulad ni Ethan. At para mabuo ang pamilyang ninakaw nila sa atin nung gabing yun. Rafa, hindi ito Wattpad story, biro niya, pero may luhang nangingilid sa mata. Actually, our life is crazier than any book, Sofia, bulong ko. Dahil sa gitna ng libu-libong tao sa mundo, sa iisang cruise ship pa tayo dinala ng tadhana para mag-higanti, at para magkaroon ng Rafael. Sofia's POV. Hindi ko alam kung paano tumugon. Ang puso kong 3 taong naging yelo ay unti-unting natutunaw. Pero bago pa man mauwi sa halik ang tensyon sa pagitan namin, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang unknown number. Sinagot ko ito. Hello, Sofia, akala mo ba talaga makakatakas ka na? Ang boses ni Ethan, basag at halatang lasing. Akala niyo ba ni Montenegro ay tapos na ang laban? I know your secret, Sofia. I know why you really fled to London. At sisiguraduhin kong bukas na bukas, sisubog ang balita tungkol sa basura mong nakaraan. Nabitawan ko ang baso ng wine. Nabitak ito sa sahig, gaya ng katahimikang pilit naming binubuo ni Rafa. Sofia, what happened? Tanong ni Rafa, bakas ang pag-aalala. Tumingin ako sa kanya, nanginginig ang buong katawan. Ethan, he's planning something. Rafa, ayokong masira ang anak natin. Hinayla ako ni Rafa sa isang mahigpit na yakap. Hayaan mo silang sumubok, Sofia. They have no idea what a Montenegro can do when he's protecting his family. Sofia's POV. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing iyon. Kahit na nasa loob ako ng pinakaligtas na mansyon sa bansa, ang boses ni Ethan ay patuloy na nag-iitso sa pandinig ko. I know your secret. Ano ang alam niya? Alam ba niyang hindi lang basta bridal shower ang pinuntahan ko sa cruise ship? O baka naman nalaman niya ang tungkol sa mga dokumentong kinuha ko sa opisina niya bago ako lumipad patungong London? Madaling araw pa lang ay gising na ako. Paglabas ko ng kwarto, muntik na akong mapatili nang makita ko si Rafa na nakasandal sa pader sa tapat ng pinto ko. Nakasuot na siya ng gym attire, bakas ang pawi sa kanyang leeg. You look like you've seen a ghost again, bati niya. Ang boses niya ay paus pa dahil sa pagod. Rafa, kailangan nating mag-usap. Yung tawag ni Ethan kagabi, hindi yun basta pananakot lang. He's desperate. Kapag ang isang verhel ay naipit sa kanto, nangangagat yan. Then we pull his teeth out one by one, diretsyong sagot ni Rafa. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang malamig kong mga kamay. Sofia, look at me. Anong secret ang tinutukoy niya? Is there something you're not telling me? Umiwas ako ng tingin. Nung gabing nahuli ko siya sa cabin, hindi lang sila Monica ang nakita ko. Nakita ko rin ang mga folders sa lamesa niya. Mga accounts na ilegal. Ginamit niya ang kumpanya ko, ang Emerald Group, para mag-launder ng pera para sa mga verhel. I took photos of those documents before I left. Yun ang ginamit kong bala para hindi niya ako matrace sa London nung unang taon. Naningkit ang mga mata ni Rafa. Isang mapanganib na ngiti ang gumuhit sa mga labi niya. So, you have the leverage. Pero ngayon na bumalik ka at nakikipag-merger sa akin, natatakot siyang ilabas mo yun kaya uunahan ka niya. Exactly. Gagamitin niya ang issue ng bastard child para sirain ang kredibilidad ko bago ko pa mailabas ang mga ebidensya laban sa kanya. Then we change the narrative, ani Rafa. Follow me. Rafa's POV. Dinala ko si Sofia sa dining hall kung saan nakahanda na ang breakfast. Pero bago pa kami makaupo, tumakbo palapit sa amin si Rafael, bitbit ang isang robot toy. Daddy, look. The robot can walk. Masayang sigaw ng bata. Napatigil kami ni Sofia. Daddy, ramdam ko ang panunuyo ng lalamunan ko. Kahit alam kong anak ko siya, ang marinig ang salitang yun mula sa kanya ay tila tumunaw sa lahat ng pagiging matigas ko. Lumuhad ako para mapantayan ang bata. It's cool, buddy. You want daddy to show you more toys later? Yes, please. Sabi ng bata at niyakap ako sa leeg. Tumingin ako kay Sofia, nakita ko ang luha sa mga mata niya. Alam kong kahit gaano siya katapang, ang tanging kahinaan niya ay ang batang ito. At yun din ang kahinaan ko ngayon.
Sofia, listen to me, sabi ko habang karga ang anak namin. Gagawa tayo ng press conference bukas. We will announce the merger, but more importantly, we will announce our engagement. Engagement? Are you crazy? Gulat na sabi ni Sofia. Rafa, hindi natin kailangang magpakasal para sa business. Hindi ito para sa business lang. It's for Rafael. Kapag nalaman ng publiko na engaged tayo at kinilala ko siyang anak, mawawala ng saysay ang bastard, isyo na balak ilabas ni Ethan. Magmumukhang itinago lang natin siya para sa kanyang safety. It will protect his future. Pero, hindi tayo totoong engaged. I mean, we barely know each other outside that one night. Lumapit ako sa kanya, kahit karga ko si Rafael. Then we get to know each other. 3 years nating hindi kapiling ang isa't isa. I think it's time to make up for lost time, don't you think? Rafa, I'm not asking you to love me right away, Sofia. I'm asking you to trust me. Hayaan mo akong protektahan kayo. Sofia's POV. Wala akong nagawa kundi tumango. Sa sitwasyong ito, si Rafa lang ang tanging kakampi ko na may sapat na kapangyarihan para tapatan ang dumi ng laro ni Ethan. Pero hindi pa natatapos ang araw, isang balita ang sumabog sa social media. Exclusive, the scandalous truth behind Emerald Group CEO. WHO is the real father of her child. May kalakip itong blurred na picture namin ni Rafa sa cruise ship noon, mga kuha sa malayo habang nag-uusap kami sa deck. At ang mas malala, may nakasulat na caption, is Sofia Emeralda a gold digger who targeted the Montenegro heir? Damn it! Mura ni Rafa habang binabasa ang balita sa kanyang tablet. Monica, she's behind the tabloid angle. Siya ang mahilig sa ganitong maruming chismis. What now, Rafa? Tanong ko, nanginginig ang boses. Eksaktong tumunog ang intercom ng mansion. Sir, Mr. and Mrs. Verhel are at the gate. They're demanding to speak with Ms. Sofia. May kasama silang mga reporters. Nagkatinginan kami ni Rafa. They want a show. Ani Rafa, sabay hablot sa kanyang coat. Then let's give them a premiere they'll never forget. Rafa's POV. Ainal-alayan ko si Sofia palabas ng mansyon. Sa labas ng gate, nandoon si Ethan at Monica, mukhang mga nagtatagumpay. Ang mga flash ng camera mula sa mga reporters ay nakakasilaw. Rafa, Sofia, naparito kami para tulungan, kayo, plastic na sabi ni Monica sa harap ng mga camera. Bilang dating kaibigan, naaawa ako kay Sofia. Bakit hindi mo nalang aminin kung sino talaga ang ama niyan? Monica, stop it, sabi ni Ethan. Kunyari ay inaamo ang asawa pero ang tingin ay nasa akin. Rafa, don't let this woman deceive you. She's just using you to cover up her past in London. Huminga ako ng malalim. Hinawakan ko ang baywang ni Sofia at hinayla siya palapit sa akin. Hinarap ko ang mga reporters na may autoridad. I'm glad you're all here, panimula ko. Dahil mukhang may mga taong naliligaw ng impormasyon. To clarify everything, Sofia Emeralda and I have been in a private relationship for 3 years. Ang pag-alis niya patungong London ay desisyon naming dalawa para protektahan ang aming anak mula sa mga taong, let's just say, mapanira. Relationship. 3 years ago, ikakasal ka kay Monica, Rafa. Sigaw ng isang reporter. Correct. At salamat sa gabing yun sa cruise, nalaman ko kung sino ang totoong tapat at sino ang hindi, banat ko sabay sulyap kay Monica na biglang namutla. I didn't lose a fiancé that night. I found my family. Inilabas ko ang isang maliit na box mula sa bulsa ko, isang bagay na ipinahanda ko kaninang umaga pa sa personal jeweler ko. Sa harap ng lahat, binuksan ko ito. Isang dambuhalang emerald diamond ring ang kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Sofia, lumingon ako sa kanya. Kahit alam kong acting lang ito, naramdaman ko ang kaba. Will you officially become a Montenegro? Nanlaki ang mga mata ni Sofia. Maging sina Ethan at Monica ay napaatras. Hindi nila inaasahan ang ganitong counter move. Yes, bulong ni Sofia, sapat na para marinig ng lahat. Isinuot ko ang singsing sa kanya at hinalikan siya sa noo. Pero bago kami pumasok muli sa gate, lumingon ako kay Ethan. By the way, Ethan, I received some interesting photos of your bank statements this morning.
Something about money laundering. My lawyers will be in touch with the authorities. Have a nice day. Ang mukha ni Ethan ay naging kasing puti ng papel. Habang kami naman ni Sofia ay naglakad pabalik sa loob, bitbit ang tagumpay ng unang round. Pero pagkasara ng pinto, binitawan ni Sofia ang kamay ko. You really did it, sabi niya, hingal na hingal. Pero Rafa, anong ibig mong sabihin sa money laundering? I haven't given you the photos yet. Ngumiti ako ng tipid. I didn't need your photos, Sofia. I'm a Montenegro. I've had my eyes on Ethan's dirty laundry the moment I found out he was the one who took Monica away from me. I was just waiting for the right time to burn him. Napatitig sa akin si Sofia. You're dangerous. Only to those who touch what's mine, sagot ko. And right now, you and Rafael are mine. Sofia's POV. Nanginginig pa rin ang mga kamay ko habang tinatitigan ang dambuhalang emerald ring sa daliri ko. Ang bigat nito ay tila paalala na wala na itong balikan. Pumasok kami sa loob ng mansyon at sinalubong kami ng katahimikan, malayo sa mga nagkakagulong reporter sa labas. You didn't have to do that, Rafa, sabi ko habang pilit na tinatanggal ang singsing, pero tila ayaw nitong kumalas. Ang engagement, ang pagsisinungaling sa press, masyado mong pinalaki ang gulo. Hinawakan ni Rafa ang kamay ko para pigilan ako. Huwag mong tanggalin yan. In front of the world, you are my fiancé. If you take that off, magmumukha tayong sinungaling. At kapag nangyari yun, ang bata ang unang mapupuntirya. Napabuntong hininga ako. Nagamit mo na ang alas mo laban kay Ethan. Bakit kailangan mo pa kaming ikulong dito? Dahil hindi pa tapos si Ethan, seryosong sagot ni Rafa. He's a cornered rat, Sofia. And rats bite hardest when they're about to die. Dito, safe kayo. May security, may mga CCTV, at higit sa lahat, nandito ako. Tinitigan ko siya. Bakit mo to ginagawa? Is it just about the child? O dahil gusto mong gantihan si Monica? Lumapit siya sa akin, ang bango ng kanyang signature scent ay tila nanunuot sa sistema ko. Nung una, akala ko tungkol lang ito sa paghihiganti. Pero nung makita ko si Rafael, at nung makita kita ulit, na-realize ko na may mga utang na hindi nababayaran ng pera, Sofia. Like the 3 years I missed. Hindi ako nakasagot. Iniwan niya akong tulala sa gitna ng hallway. Rough Ace POV. Gabi na pero hindi pa rin ako makatulog. Pinanood ko ang footage ng press conference sa tablet ko. Trending kami sa lahat ng social media platforms. #Montenegro Merald engagement ang number 1. Pumunta ako sa kwarto ni Rafael. Nakita ko si Sofia na nakatulog na sa tabi ng bata habang nagbabasa ng storybook. Ang ganda niya. Mas matapang na ang aura niya ngayon kumpara nung gabing tatalon siya sa barko, pero sa ilalim ng pagiging CEO niya, alam kong naroon pa rin ang takot. Maingat kong binuhat si Sofia para ilipat sa kabilang kwarto. Bahagya siyang nagising at kumapit sa leeg ko. Rafa, mahina niyang bulong, ang boses ay puno ng antok. Siya, sleep, Sofia, I've got you, sabi ko. Nang nilapag ko siya sa kama niya, hindi ko agad magawang bumitaw. Ang mga mata niyang mapunggay ay nakatingin sa akin. Sa loob ng 3 taon, wala akong ibang babaeng hinawakan dahil ang alaala ng gabing yun ang tanging nagpapanatili sa akin. Bakit mo ako tinakasan noon? Tanong ko sa madilim na kwarto. Natatakot ako na baka saktan mo rin ako gaya ng ginawa ni Ethan, pag-amin niya. I saw your watch, your clothes, alam kong makapangyarihan ka. Ayokong maging isa lang sa mga koleksyon mo. You were never a collection, Sofia. You were the only one who ever paid me to live, biro ko, na nagpatawa sa kanya ng bahagya. Pero ang tawa niya ay naputol nang biglang magring ang phone ko. It was my head of security. Sir, may problema. Ang planta ng Emerald Group sa Batangas, may nagset ng apoy. It's an arson attack. Sofia's POV. Agad akong napabangon nang marinig ang sinabi ni Rafa. Anong sabi mo? Ang planta ko. Dress up. We're going, utos ni Rafa. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at awtoridad. Habang lula ng chopper patungong Batangas, hindi ako mapakali. Ang plantang yun ang puso ng operasyon ko sa Pilipinas.
Kung masisira yun, mawawalan ng halaga ang merger. It's Ethan, sabi ko, ang galit ay kumukulo sa dibdib ko. Siya lang ang may kayang gumawa nito. He's desperate. He knows the money laundering case will sink him, kaya sinusubukan niyang sirain ang assets mo para wala kang magamit na panlaban, ani Rafa habang may kausap sa phone. My team is already there. Naapula na ang apoy, pero malaki ang pinsala. Nang makarating kami, nakita ko ang usok at ang mga bumbero. Pero sa gitna ng kaguluhan, isang pamilyar na sasakyan ang nakita kong papalayo. Isang pulang sports car. Si Monica, bulong ko. Sasakyan ni Monica yun. Hindi nag-atubili si Rafa. Follow that car, utos niya sa security team. Raf Ace POV. Naabutan namin ang sasakyan ni Monica sa isang liblib na kalsada. Hinaranggan namin ang daan gamit ang mga SUV ko. Lumabas si Monica, gulo-gulo ang buhok at mukhang wala na sa katinuan. Rafa, Sofia, how's the fireworks? Tawa ni Monica, ang boses ay matinis at nakakakilabot. Akala nyo ba ganoon lang kadali yun? After everything I gave you, Rafa, ipapalit mo lang ako sa basurang yan. You gave me nothing but betrayal, Monica, sabi ko habang naglalakad palapit sa kanya. At ngayon, pati arson, ay dadagdag mo sa kaso mo. I don't care. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Ethan is useless. He's crying in the office right now, pero ako, I'm a fighter, sigaw niya. Sofia, do you think Rafa loves you? He's just using you for the child. He wants an heir, and you were just the convenient womb. Nakita kong napaatras si Sofia sa sinabi ni Monica. Lumapit ako kay Monica at hinawakan siya ng mahigpit sa braso. The difference between you and Sofia is that she didn't have to pretend to be someone else to get my respect. And as for the child, yes, he is my heir. But she is the woman I chose to protect. Security, take her. I turn over niyo siya sa mga pulis kasama ang dashcam footage ng pagtakas niya mula sa planta. No, Rafa, bitawan niyo ako. Habang kinakaladkad si Monica, nilapitan ko si Sofia. Nakatitig lang siya sa nasusunog na planta sa malayo. Is it true, Rafa? Tanong niya, hindi tumitingin sa akin. Am I just a convenient womb? Hinawakan ko ang balikat niya at iniharap siya sa akin. Sofia, look at the ring on your finger. Inutusan ko ang jeweler ko na gawin yan 3 years ago. Not because of an heir, but because I couldn't forget the woman who looked at the sea with so much pain that it broke my heart too. I didn't even know your name then. But I knew I wanted to be the one to fix whatever was broken. Nagkatitigan kami sa gitna ng dilim, ang tanging liwanag ay ang mga sirena ng bumbero. Sa pagkakataong ito, si Sofia na ang lumapit. Isinakop niya ang kanyang mga kamay sa mukha ko at hinalikan ako. Isang halik na hindi na dahil sa galit o dahil sa alak, kundi dahil sa pag-asa. Sofia's POV. Pero sa gitna ng aming halik, isang malakas na pagsabog muli ang narinig mula sa kabilang bahagi ng planta. At kasabay nito, tumunog ang phone ni Rafa. Sir, may pumasok sa mansyon. Nakuha nila si Rafael. Halos huminto ang tibok ng puso ko. Lumingon kami ni Rafa sa isa't isa, ang saya ay napalitan ng matinding takot. Ethan, sabay naming sambit. Sinunog nila ang planta bilang distraction. Ang totoong target nila ay ang bata. Raf Ace POV. Ang balitang nakuha ng anak ko ang nagpaliyab sa isang bahagi ng pagkatao ko na matagal ko nang itinago. Ang bahaging walang awa, ang bahaging maninira para lang protektahan ang akin. Sa loob ng chopper pabalik ng Maynila, ang katahimikan sa loob ay nakakabingi. Sa tabi ko, si Sofia ay hindi na umiiyak. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyong hanggang sa mamuti ang kanyang mga knuckles. Rafa, kapag may nangyaring masama sa anak ko, papatayin ko si Ethan. Papatayin ko siya ng sarili kong mga kamay, bulong ni Sofia. Ang boses niya ay walang emosyon, na mas nakakatakot kaysa sa paghagulhol. Walang mangyayaring masama sa kanya, Sofia. I promise you that, sabi ko, habang mabilis na nagtatype sa aking satellite phone. I've activated the GPS chip. Lumingon sa akin si Sofia, bakas ang gulat. GPS chip.
The robot toy I gave him yesterday. It's not just a toy. It has a high-grade tracker. I knew Ethan was desperate, but I didn't think he'd be this stupid. Tiningnan ko ang screen ng tablet. Isang pulang tuldok ang gumagalaw sa mapa. Nasa isang abandonadong warehouse sila sa Pier 18, malapit sa kumpanya ng mga Verhel. I'm coming with you, madiin niyang sabi. No, Sofia, it's too dangerous. Anak ko ang nandoon, Rafa. I didn't survive 3 years in London and a night of labor just to sit here while you play hero. Sasama ako o tatalon ako sa chopper na to. Tiningnan ko siya sa mga mata. Nakita ko ang apoy ng isang ina. Tumango ako, fine, pero mananatili ka sa likod ko. Maliwanag. Sophia's POV. Nang lumapag ang chopper sa isang bakanting lote malapit sa pier, sinalubong kami ng aking security team at ng mga tauhan ni Rafa. Armado silang lahat. Ang ulan ay nagsimulang pamatak, na tila nakikiramay sa bigat ng sitwasyon. Stay here, ma'am, pidgel sa akin ng isang bodyguard ni Rafa, pero nilampasan ko lang siya. Sumunod ako kay Rafa habang mabilis silang pumapasok sa loob ng madilim at mabahong warehouse. Ang amoy ng kalawang at dagat ay nanunuot sa ilong ko. Biglang huminto si Rafa at itinaas ang kanyang kamay, isang senadoryas para tumigil kami. Mula sa dulo ng warehouse, narinig namin ang boses ni Ethan. Halatang lasing ito at wala na sa tamang pag-iisip. Umiyak ka, bakit hindi ka umiiyak na bata ka? Kamukhang kamukha mo ang hayop na si Montenegro. Sigaw ni Ethan. I want my mommy. Bad man. You're a bad man. Ang boses ni Rafael. Kahit nanginginig ang boses niya, naroon ang katapangan. Halos mapatid ang hininga ko nang makita ko sila. Si Rafael ay nakatali sa isang upuan, at si Ethan ay may hawak na baril. Iwinawagayway ito sa harap ng anak ko. Ethan, bitawan mo ang bata, sigaw ni Rafa habang lumalabas mula sa dilim. Itinutok din ng mga tauhan ni Rafa ang kanilang mga baril kay Ethan. Tumawa si Ethan, isang tawang nakakakilabot. Oh, narito na ang masayang pamilya. Kumusta ang planta mo, Sofia? Masarap ba ang amoy ng nasusunog na pera? Ethan, please, itigil mo na to. Wala namang kinalaman ng bata sa galit mo sa amin, pakiusap ko, pilit na pinapakalma ang boses ko kahit gusto ko na siyang sugurin. Wala, siya ang ebidensya na niloko niyo ako. Nung gabing yun, dapat akin ka pa rin, Sofia. Pero mas pinili mong magpagamit sa Montenegro na to. Binaling ni Ethan ang baril kay Rafa. Lahat ng meron ako, kinuha mo, Rafa. Ang posisyon ko sa business, ang dangal ko, at pati si Monica. Kahit basura siya, kinuha niyo ang kalayaan niya. Ikaw ang sumire sa sarili mo, Ethan. I have the documents for the money laundering. Isuko mo ang bata at baka mapababa ko pa ang sentensya mo, malamig na sabi ni Rafa. Unti-unti siyang humahakbang palapit. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa, sesabog ang utak ng batang to. Napatigil si Rafa. Nakita ko ang panginginig ng kanyang panga. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang isang pagkakataon. May mga bakal na tubo sa gilid ko. Maingat kong kinuha ang isa habang abala si Ethan sa pakikipagsigawan kay Rafa. Rafa's POV. Kailangang makuha ko ang atensyon niya. Ethan, look at me. You want me, right? Not the kid. Sige, bitawan mo siya. Ako ang itali mo. Let's settle this man-taman. Huwag kang maging duwag sa harap ng isang bata. Duwag. Ako pa ang duwag ngayon. Lalong nagalit si Ethan. Sa sandaling iyon, nakita ko sa gilid ng mata ko si Sofia. Mabilis siyang gumalaw mula sa likod ng mga container. Bago pa man makalingon si Ethan, hinampos ni Sofia ng bakal na tubo ang kamay ni Ethan na may hawak na baril. Bang! Pumutok ang baril pero tumama ito sa kisame. Rafael, sigaw ni Sofia, sumugod na ako. Sinuntok ko si Ethan ng napakalakas sa mukha hanggang sa tumalsik siya sa sahig. Hindi ko siya tinigilan. Bawat suntok ko ay para sa 3 taon na nawala sa akin, para sa pananakot niya sa asawa ko, at para sa pagpapaiyak niya sa anak ko. Rafa, tama na. He's unconscious. Sigaw ni Sofia habang yakap-yakap ang anak namin na kinalagan na niya. Huminto ako, hingal na hingal, ang mga kamao ko ay puno ng dugo ni Ethan.
Lumingon ako sa kanila. Nakita ko si Sofia na umiiyak habang hinahalikan ang buong mukha ni Rafael. Daddy, tawag ni Rafael sa akin, ang mga mata niya ay puno ng luha. Lumapit ako at niyakap silang dalawa. Doon ko naramdaman ang tunay na takot, ang takot na mawala ang mga taong ngayon ko lang naramdaman na bumubuo sa akin. Sofia's POV. Dumating ang mga pulis at kinuha si Ethan. Habang isinasakay siya sa mobile, nakita ko si Rafa na kausap ang isang hepe. Walang duda, hindi lang simpleng kulong ang aabutin ni Ethan. Sisiguraduhin ni Rafa na mabubulok siya sa loob. Bumalik kami sa mansyon. Pagkatapos naming mapatulog si Rafael sa aming gitna, nanatili kaming gising ni Rafa, nakatingin sa kisame. Sofia, tawag niya sa dilim. Ham, the engagement, let's make it real. Hindi na para sa press. Hindi na para sa merger. Nilingan ko siya, ang seryoso ng mukha niya. Bakit? Dahil nung nakita ko ang baril na nakaturo sa anak natin, at nung nakita kitang handang pumatay para sa kanya, na-realize ko na wala na akong ibang gustong makasama sa bawat laban ko kundi ikaw. Hinawakan niya ang kamay ko. And maybe, because I've been in love with the girl from the cruise ship since the moment she asked me to make her pregnant. Napangiti ako sa gitna ng pagod. Ang corny mo, Montenegro. I'm serious, Emeralda. What do you say? Huminga ako ng malalim. Maybe, we can start with a real date. No business talk. No kids for a few hours. Just US. It's a deal. Sofia's POV. Akala ko ay tapos na ang lahat ng maikulong si Ethan at Monica. Akala ko, ang tanging puproblemahin ko na lang ay kung paano magiging, totoo, ang relasyon namin ni Rafa. Pero habang nag-aalmusal kami kinabukasan, isang envelope ang inilapag ni Lisa, ang secretary ni Rafa, sa lamesa. Galing po sa abogado ni Monica, sir. Kaninang madaling araw lang inihatid, sabi ni Lisa na may halong kaba. Binuksan ni Rafa ang sobra. Habang binabasa niya ang laman, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang mukha. Mula sa pagiging relax, naging matigas ang kanyang panga. Ang kaninang mainit na tingin niya sa akin ay naging malamig at puno ng pagdududa. Rafa, anong problema? Tanong ko. Ibinato niya ang mga papel sa harap ko. Tell me this is a lie, Sofia. Kinuha ko ang mga dokumento. Nanlamig ang buong katawan ko nang makita ang mga litrato at birth certificates. Rafa, let me explain. Explain what? Na ang Emerald Group ay hindi mo talaga kumpanya. Na kinuha mo lang ito sa pamamagitan ng pagmanipula sa mga dokumento ng tatay ni Ethan bago siya mamatay. Galit na sigaw ni Rafa. And is this true? Na hindi ka talaga Sofia Emeralda. Na ang totoong pangalan mo ay Elena Vergel, ang ampon at itinakwil na kapatid ni Ethan. Napapikit ako. Ang lihim na pilit kong ibinaon sa London ay narito na naman. I am Sofia now, Rafa. Sofia ang ginamit kong pangalan nung lumipat ako sa London. Pinutol ko na ang ugnayan ko sa mga Vergel dahil nalaman ko ang lahat ng dumi nila. But you stole the company, Sofia. O Elena, o kung sino ka man. Tumayo si Rafa, ang boses niya ay dumadagandong sa dining hall. Ang merger na to, ginamit mo lang ako para magkaroon ng legal na proteksyon ng Emerald Group dahil alam mong mabubisto ang ginawa mong pag-transfer ng shares noon. Rafa's POV. Pakiramdam ko ay sinaksak ako sa likod. Ang babaeng akala ko ay biktima rin ni Ethan at Monica ay may mas malalim pa palang motibo. Rafa, makinig ka. Hinawakan ni Sofia ang braso ko, pero tinabig ko ito. Niloko mo ako. Everything was calculated, wasn't it? Pati yung gabing yun sa cruise. Alam mo bang nandoon ako? Alam mo bang ako ang Montenegro heir kaya sa akin ka lumapit para mabuntis? No, hindi totoo yan. Hagulhol ni Sofia, hindi ko alam kung sino ka nung gabing yun. I was just a woman who wanted to escape the Vergel family. Ang kumpanya, kinuha ko lang ang nararapat sa akin dahil ang tatay ni Ethan ay ninakawan ng pamilya ko bago nila ako ampunan. Enough with the fairy tales. Senggal ko, lahat ng lumalabas sa bibig mo, hindi ko na alam kung alin ang totoo. You used my son. Ginamit mo si Rafael para mapalapit sa akin dahil alam mong hindi kita matatanggihan kapag nakita ko siya. How can you say that? Hinarap ako ni Sofia,
ang kanyang mga mata ay puno ng pait. Minahal ko ang anak natin ng higit sa buhay ko. At akala ko mahal mo na rin ako. Love, Sofia, ang pundasyon ng pagmamahal ay tiwala. At nung gabing yun sa cruise, binayaran mo ako para kalimutan ka. Maybe I should have just taken the money and stayed away. Nakita ko ang sakit sa mga mata niya, pero mas matindi ang galit sa dibdib ko. Tinawagan ko ang security. Prepare the car. MS Emeralda, or MS Verhel, is leaving. Rafa, please, huwag mong ilayo ang anak ko sa akin, pagmamakaawa niya. The child stays with me. He is a Montenegro. Ikaw, you can go back to whatever hole you crawled out from. My lawyers will deal with your fraud cases. Sofia's POV. Hindi ako makapaniwala. Ang lalaking nangako sa akin ng proteksyon kagabi ay siya ring nagtataboy sa akin ngayon. Wala akong magawa dahil ang mga dokumentong hawak ni Monica, kahit na nakuha sa ilegal na paraan, ay may katotohanan. Ako si Elena Verhel, at technically, ang paglipat ng shares ng Emerald Group sa pangalan ko ay may butas sa batas. I'll leave, sabi ko habang pinapahid ang luha ko. Pero tandaan mo to, Rafael Montenegro. I didn't use you. I loved you. At balang araw, malalaman mo na ang tanging kasalanan ko lang ay ang maniwala na ang isang katulad mo ay kayang magmahal ng totoo sa kabila ng mga lihim. Iniwan ko ang mansyon ng walang dala kundi ang damit na suot ko. Hindi ko man lang nayakap si Rafael bago ako isinakay sa sasakyan. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa Forbes Park, nakita ko sa side mirror ang figure ni Rafa na nakatayo sa veranda. Mukha siyang matatag, pero alam kong sa loob niya, pareho kaming nadudurog. Dinala ako ng driver ni Rafa sa isang maliit na hotel. Ma'am, pasensya na po. Utos lang po ni Sir. Pumasok ako sa kwarto at napaupo sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kumpanya ko, ang lalaking mahal ko, at ang anak ko. Pero habang umiiyak ako, tumunog ang phone ko. Isang message mula sa isang unknown number. The documents were just the beginning, Elena. Now that Rafa has kicked you out, it's time for us to finish what we started. See you in court, or in the morgue, Monica. Napatigil ako sa pag-iyak. Kung akala nila ay susuko ako, nagkakamali sila. Kung kailangang kalabanan ko ang Montenegro at Verhel ng sabay para makuha ang anak ko, gagawin ko. Rafa's POV. Pagkaalis ni Sofia, pumasok ako sa kwarto ni Rafael. Ang bata ay nagising at hinahanap ang kanyang ina. Daddy, where's mommy? Why is she not here? Tanong niya habang kinukuskus ang mga mata. Mommy has to go on a long business trip, Rafael, pagsisinungaling ko. Ang hirap bigkasan ng mga salita. But she didn't kiss me goodbye, malungkot na sabi ng bata. Niyakap ko siya ng mahigpit. I'm here, buddy. I'm here. Pero habang yakap ko ang anak ko, napansin ko ang isang folder na naiwan ni Sofia sa ilalim ng unan ng bata. Binuksan ko ito. Hindi ito tungkol sa business. Laman nito ang mga sulat ni Sofia para sa akin sa loob ng 3 taon na nasa London siya. Mga sulat na hindi niya kailanman na ipadala. Dear stranger from the cruise, today Rafael said his first word. He said Dada. My heart broke because he has your eyes, and I don't even know if you're still the same man who saved me from the sea. Binasa ko ang bawat pahina. Ang bawat sulat ay puno ng pangungulila, pag-ibig at takot. Walang bahid ng plano o manipulasyon. Anong ginawa ko? Bulong ko sa sarili habang tumutulo ang luha ko sa papel. Mabilis kong tinawagan ang security. Nasaan si Sofia? Dinala niyo ba siya sa hotel na sinabi ko? Sir, may problema po. Pagkababa ni MS Sofia sa hotel, may hamarang na itim na van. Kinuha po nila siya. Rafa's POV. Anong itim na van? Bakit hindi nyo napigilan? Halos sumabog ang baga ko sa sigaw habang hawak ang cellphone. Sir, mabilis po ang pangyayari. Akala po namin ay mga tauhan nyo rin dahil may suot silang uniforme ng Montenegro Security, paliwanag ng driver sa kabilang linya. Bakas ang takot. Ibinagsak ko ang kamao sa pader ng kwarto. Ang folder ng mga sulat ni Sofia ay kalat sa sahig. Ang bawat salitang isinulat niya, ang bawat pait at pangungulila niya sa loob ng 3 taon,
ay nagsilbing lason na dahan-daang pumapatay sa konsensya ko. Hinusgahan ko siya, itinaboy ko siya sa gitna ng gabi ng walang laban. At ngayon, dahil sa pride ko, nasa panganib siya. Lisa, frack the Vance plates. Gamitin mo lahat ng satellite access ng Montenegro Group. Utos ko sa aking secretary habang mabilis na bumababa ng hagdan. Sir, according to the traffic cams, the van is heading towards the old shipyard sa Cavite. It's registered under a shell company owned by Monica Lopez Vergil's family. Monica, pagngangalit ko. Akala ko ay nasa kustodiya na siya ng mga pulis. Nakalabas po siya gamit ang bail kaninang hapon, sir. Mukhang pinlano nila itong mabuti habang abala tayo sa press conference. Sumakay ako sa sasakyan at pinaandar ito ng napakabilis. I'm coming for you, Sofia. Please, hold on. Sofia's POV. Nagising ako na masakit ang ulo at may busel ang bibig. Malamig ang paligid at amoy kalawang. Nang may dilat ko ang aking mga mata, bumungad sa akin ang mukha ni Monica. Pero hindi na ito ang eleganteng Monica na nakita ko sa boardroom. Ang kanyang mga mata ay lubog, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at may hawak siyang syringe. Finally, gising na ang bida ng kwento, uyam ni Monica. Hinayla niya ang buhok ko para iharap ako sa kanya. Alam mo, Elena, o Sofia, napakagaling mo. Nakuha mo ang lahat, ang atensyon ni Ethan noon, ang kumpanya, at ngayon, si Rafa. Sinubukan kong magsalita pero ang busel sa bibig ko ang pumipigil. Don't worry, hindi kita papatayin agad. Masyadong madali yun, sabi ni Monica habang tinitingnan ang likido sa loob ng syringe. Gusto ko lang na maramdaman mo ang mawalan. Itinaboy ka na ni Rafa, di ba? Narinig ko ang balita. Akala mo ba matatanggap ka ng isang Montenegro kapag nalaman nilang isa kang impostor? Tumawa siya, isang tawang puno ng kabaliwan. Kapag tinurukan kita nito, hindi ka mamatay. Pero ang utak mo, magiging parang gulay ka na lang. Let's see if Rafa will still want a broken wife. Sa kabilang dulo ng silid, nakita ko si Ethan. Nakaupo siya sa isang gilid, duguan pa rin ang mukha mula sa suntok ni Rafa kagabi, pero tila wala na siyang pakialam sa nangyayari. Mukha na siyang talunan na tanggap na ang kanyang pagkagunaw. Monica, itigil na natin to. Tapos na tayo. Natalo na tayo, mahinang sabi ni Ethan. Manahimik ka, Ethan. Kung hindi ka naging mahina, hindi tayo aabot sa ganito. Sigaw ni Monica. Biglang narinig ang malakas na pagpreno ng mga sasakyan sa labas. Kasunod nito ang tunog ng mga putok ng baril at ang pagbagsak ng pinto ng bodega. Rafa's POV. Monica, bitawan mo siya. Sigaw ko pagkapasok ko sa silid. Nakita ko si Sofia na nakatali, at ang dulo ng karayom ni Monica ay nasa leeg na niya. Tumigil ang mundo ko. Ang takot na nararamdaman ko ngayon ay mas matindi kaysa nung nakuha ang anak namin. Dahil alam ko, kasalanan ko kung bakit siya narito. Isang hakbang pa, Rafa, ituturok ko to sa kanya. Sigaw ni Monica, bakit ka nandito? Di ba itinaboy mo na siya? Di ba galit ka sa kanya dahil niloko ka niya? Huminga ako ng malalim at itinaas ang aking mga kamay para ipakita na wala akong armas. Galit ako sa sarili ko, Monica. Hindi sa kanya. Niloko ko ang sarili ko na hindi ko siya mahal para mapigilan ang sakit. Pero ngayon, wala na akong pakialam sa kung sino siya. Elena man siya o Sofia, siya ang babaeng mahal ko. Napatigil si Monica. Mahal, wala kang alam sa pag-ibig, Rafa. Kung mahal mo ako noon, hindi mo ako papabayaan. Hindi kita pinabayaan, Monica. Ikaw ang bumitaw. Pero si Sofia, kahit tinaboy ko siya, ang tanging iniwan niya ay mga sulat na nagsasabing mahal niya ako. Unti-unti akong humahakbang. Monica, please, isuko mo na yan. Huwag mong dagdagan ang kasalanan mo. No, everything is ruined. You ruined me. Dahil sa taranta, akmang ituturok na ni Monica ang syringe kay Sofia. Pero bago pa man ito bumaon, isang putok ng baril ang umalangaw-ngaw. Hindi mula sa akin, kundi mula kay Ethan. Binaril ni Ethan ang balikat ni Monica. Napasigaw si Monica at nabitawan ang syringe. Mabilis akong sumugod at sinalo si Sofia habang kinalagan siya. Sofia, Sofia, I'm so sorry. Paulit-ulit kong sabi habang niyayakap siya ng mahigpit. I'm sorry for everything. Sofia's POV.
Nang matanggal ang busol ko, ang tanging nagawa ko lang ay umiyak sa dibdib ni Rafa. Ang init ng kanyang yakap ang tanging bagay na nagparamdam sa akin na buhay ako. Rafa, ang anak natin, ungot ko. Safe siya, Sofia, safe na safe siya sa mansyon, bulong niya habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ko. Tumingin kami kay Ethan na nakahawak pa rin sa baril, umiiyak habang nakatingin sa nakabulagtang si Monica na iniinda ang sugat sa balikat. I'm sorry, Elena, sabi ni Ethan sa akin, gamit ang dati kong pangalan. Hindi ko na kayang makita na masira ka palalo. We were family once, bago tayo naging mga halimaw dahil sa pera. Ibinaba ni Ethan ang baril at sumuko sa mga pulis na pumasok na sa loob. Rough Ace POV. Binuhat ko si Sofia palabas ng bodega. Ang ulan ay tumitila na, at ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilay. Rafa, tawag ni Sofia. Bakit mo ako binalikan? Alam mo na ang totoo. I am Elena Vergel, isang fraud sa tingin ng batas. Inilapag ko siya sa loob ng sasakyan at tinitigan siya ng diretso sa mga mata. I don't care about Elena Vergel. I don't care about the shares of Emerald Group. Ang kailangan ko lang ay ang babaeng naglakas loob na bayaran ako ng $5,000 para sa isang gabi. Kinuha ko ang kanyang kamay at nakita kong wala na doon ang singsing. Where is he? Iniwan ko sa kwarto mo bago ako umalis, mahina niyang sagot. Then we'll buy a bigger one, sabi ko sabay ngiti. But first, uuwi tayo. Rafael is waiting. And this time, nobody, not even your past, will ever drive you away from me again. Sofia's POV. Pagpasok namin sa gate ng mansyon, sinalubong kami ng katahimikan na punong-puno ng kapayapaan. Wala na ang mga reporters, wala na ang mga sirena ng pulis. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ni Rafa habang inaalalayan niya ako pababa ng sasakyan. Mommy, Daddy, isang maliit na figure ang mabilis na tumakbo palabas ng pinto. Si Rafael. Agad ko siyang sinalubong at binuhat ng napakahigpit. Pakiramdam ko, sa yakap na ito, lahat ng sakit at pagod ko ay biglang naglaho. I missed you, Mommy. Sabi ni Daddy, nag-work ka lang daw po, sabi ng bata habang pinapahid ang luha sa mukha ko. Yes, baby, Mommy's back, and I'm never leaving again, bulong ko. Napatingin ako kay Rafa na nakatayo sa likuran namin, nakangiti habang pinapanood kami. Lumapit siya at niyakap kaming dalawa. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na sa wakas, nahanap ko na ang totoong home ko. Rough Ace POV. Hindi ko na hinayaang magtagal ang mga duda. Kinabukasan, ipinatawag ko ang Board of Directors ng Montenegro Group. Alam kong kumalat na ang balita tungkol sa pagkatao ni Sofia, at alam kong may mga kumukwestiyon sa integridad niya. Mr. Montenegro, ang merger na ito ay nakasalalay sa imahe ni MS Emeralda, o MS Vergel. Ang fraud cases ay pwedeng makasira sa atin, sabi ng isa sa mga matatandang board members. Tumayo ako at inilapag ang isang makapal na dokumento. Ito ang audit ng Emerald Group. Sofia didn't steal the company. Binawi niya lang ang shares na orihinal na pagmamayari ng kanyang biological parents bago sila niloko ng mga Vergel. Everything is legally binding now. Inayos na ng mga lawyers ko ang lahat. Tiningnan ko sila ng isa-isa. At higit sa lahat, she is the mother of the Montenegro heir. Kung sino man ang may problema sa kanya, ay may problema sa akin. Is that clear? Walang nakaimik. Sa harap ng determinasyon ko, tiklop ang lahat. Hindi ko nahahayaang may hamarang pa sa kaligayahan namin. Pagkatapos ng meeting, dinala ko si Sofia sa opisina ko. Doon, inabutan ko siya ng isang pen. Ano to? Tanong niya. The revised merger contract. Under this contract, you remain the CEO of Emerald Group, but with full support of the Montenegro Group. And one more thing, inabot ko sa kanya ang isang maliit na box. Nang buksan niya ito, nakita niya ang dati niyang emerald ring, pero ngayon ay may kasama na itong wedding band. Rafa, I don't want a long engagement, Sofia. I want to marry you. Next week, sa cruise ship kung saan tayo unang nagkita. Sofia's POV. Napangiti ako habang pinagmamasdan ng singsing. Sa cruise ship, really, sa lugar kung saan muntik na akong tumalon.
Exactly, sagot ni Rafa sabay hila sa akin palapit sa kanya. Gusto kong baguhin ang alaala ng lugar na yon. Mula sa pagiging lugar ng pait, gagawin nating lugar ng ating bagong simula. Rafa, sigurado ka na ba talaga? Elena Verhel is a mess. Ang dami kong bitbit na bagahe. Elena Verhel is the girl I saved. Sofia Emeralda is the woman who saved me. And you are the love of my life. Malambing niyang sabi bago niya isinayad ang kanyang mga labi sa akin. Sa pagkakataong ito, wala nang takot. Wala nang galit. Ang tanging nararamdaman ko ay ang seguridad na kahit anong mangyari, may isang Rafael Montenegro na laging sasaludo at yayakap sa akin. Raf Ace POV. Naging mabilis ang mga sumunod na araw. Sa tulong ni Lisa at ng aking team, naging maayos ang paglilinis sa pangalan ni Sofia. Ang publiko ay naging sympathetic sa kanya nang malaman nila ang hirap na dinanas niya sa kamay ng mga Verhel. Isang gabi, habang nag-aayos kami ng mga gamit para sa wedding, biglang nagsalita si Sofia. Rafa, may nakita ako sa mga documents ni Ethan nung kinuha ko to sa warehouse. What is it? It turns out, nung gabing yun sa cruise, hindi lang tayo ang nagkita. Ethan and Monica planned to frame US. Pero dahil sa pagtalon ko at sa pagligtas mo sa akin, nasira ang plano nila. In short, we were meant to meet, but they were the ones who accidentally brought US together. Natawa ako at hinalikan siya sa noo. Then I should thank them for being the worst people ever. Dahil kung hindi dahil sa kanila, baka hanggang ngayon ay nag-iisa pa rin ako. I love you, Rafa, bulong ni Sofia. I love you more, Sofia. Always. Sofia's POV. Ang simoy ng dagat ay hindi na kasing pait ng dati. 3 taon ang nakalipas, ang amoy ng alat at gabi ay tila hudyat ng kamatayan para sa akin. Ngunit ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng salamin sa loob ng marangyang suite ng MV Serenity, ang tanging nararamdaman ko ay ang pag-asa. Nakasuot ako ng isang engranding wedding gown na gawa sa ivory lace. May mga mumunting diamanteng kumikinang sa bawat galaw ko. Sa daliri ko, ang emerald ring ay tila sumasalamin sa kulay ng dagat na naging saksi sa aming kwento. Mommy, you look like a princess, puna ni Rafael. Nakasuot ang anak ko ng isang mini tuxedo na kaparehong-kapareho ng kay Rafa. Napangiti ako at lumuhod para pantayan siya. And you look like the most handsome prince, my baby. Is daddy ready? Tanong niya. He's been ready for 3 years, baby, sagot ko habang hinahalikan ang pisngi niya. Bumukas ang pinto at pumasok si Lisa, na ngayon ay isa na sa aking mga bridesmaids. Sofia, it's time. Everyone is at the deck. Raf Ace POV. Nakatayo ako sa dulo ng aisle na itinayo sa helipad ng cruise ship. Ang paligid ay pinalamutian ng mga puting rosas at orchids. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan, isang perpektong background para sa pinakamahalagang araw ng buhay ko. Nandoon ang aking mga kaibigang sina Marcus at Jace, na ngayoy seryoso na at bakas ang bilib sa akin. Nandoon din ang mga piling tao sa mundo ng business, na saksi sa pagbangon ng aming pamilya mula sa iskandalo. At nang tumugtog ang instrumental version ng aming kanta, bumukas ang mga pinto. Doon ko siya nakita. Naglakad si Sofia patungo sa akin, bitbit ang isang bouquet ng puting bulaklak. Ang bawat hakbang niya ay tila musika sa pandinig ko. Sa bawat metrong lapit niya, naaalala ko ang gabi nung hinayla ko siya mula sa Railings. Ang gabi nung akala ko ay isa lang siyang estranghera na dadaan sa buhay ko. Nang makarating siya sa harap ko, kinuha ko ang kanyang kamay. Nanginginig ito, kaya hinigpitin ko ang hawak para iparamdam na narito na ako. Hindi ko na siya bibitawan. You are breathtaking, bulong ko sa kanya. At ikaw, ang kaisa-isang lalaking nagligtas sa akin, sa lahat ng aspeto, sagot niya habang nakangiti sa gitna ng mga luha. Sofia's POV. Ang seremonya ay tila isang panaginip. Ang boses ng pari ay parang background music lang habang nakatitig kami sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang oras ng aming vows. Kinuha ni Rafa ang aking kamay. Sofia, 3 years ago, I was a man who had everything but felt nothing.
I was loyal to the wrong person, and I was bitter at the world. Then I saw you, a woman who was ready to throw it all away because of pain. That night, we didn't just make a mistake, we made a miracle. You gave me a son, and you gave me a reason to believe that destiny isn't just about finding someone, it's about saving someone who eventually saves you back. From this day on, my wealth, my name, and my life are all yours. I am your anchor, and you are my home. Umiiyak na ako ng pagkakataong iyon. Inayos ko ang boses ko para sa aking panata. Rafael, nung gabing hiningi ko sa'yo na buntisin mo ako, akala ko yun ang huling paraan para maghayganti. Pero hindi ko alam, yun pala ang simula ng aking kaligtasan. Pinasok mo ang buhay ko nung panahong wasak ako, at hindi mo ako binitawan kahit nalaman mo ang lahat ng dumi sa pagkatao ko. Hindi ka lang ama ni Rafael, ikaw ang lalaking nagturo sa akin na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging perpekto, kailangan lang itong maging totoo. I promise to be the woman who will walk with you through every storm, as long as we are in the same boat. I now pronounce you, husband and wife. You may kiss the bride. Nang maglapat ang aming mga labi, narinig ko ang malakas na palakpakan at ang pagputok ng mga firework sa kalangitan. Pero sa sandaling iyon, ang tanging mundo ko ay ang lalaking kayakap ko. Rough Ace POV. Pagkatapos ng reception, habang ang mga bisita ay nagsasaya sa lower deck, dinala ko si Sofia sa mismong railings kung saan kami unang nagkita. Ang dagat ay kalmado, ang buwan ay maliwanag. Yinakap ko siya mula sa likod habang pinapanood namin ang horizon. Look at US now, bulong ko. Who would have thought? Tawa ni Sofia habang sumasandal sa dibdib ko. Nagsimula tayo sa $5,000 at isang gabing puno ng pait. Speaking of that, inabot ko sa kanya ang isang maliit na sobra. Ano to? Tanong niya habang binubuksan ito. Laman nito ay ang $5,000 cash na iniwan niya sa akin noon, kasama ang isang bagong note. Bayad na ako, Mr. Stranger. Ngayon, ako naman ang magbabayad sa iyo ng habang buhay na pagmamahal. Itinago mo to, gulat na tanong ni Sofia. Iyon ang pinakamahalagang pera na natanggap ko sa buong buhay ko, sabi ko sabay halik sa kanyang balikat. Dahil ang perang yan ang nagpaalala sa akin na may isang babaeng kasing tapang mo na dapat kong balikan. Daddy, Mommy, let's dance. Sigaw ni Rafael habang tumatakbo patungo sa amin. Binuhat ko ang anak namin, at hinawakan ko ang kamay ng asawa ko. Naglakad kami pabalik sa party, hindi na bilang 2 taong nagtatago sa sakit, kundi bilang isang pamilyang handang harapin ang anumang alon ng buhay. Ang dagat na dati ay simbolo ng katapusan, ngayon ay simbolo na ng aming walang hanggang simula.